Maligayang pagbabalik mga kasolid, Tapales, 1% lang tsansang manalo kay Inoue. Casimiro tinanghal ng panalo. Manager ni Inoue nagsalita na patungkol ngayon sa naging laban ni Alas sa bansang Japan. Banat ng ilang hapon, Casimiro nagkalat lang daw sa Japan. Para sa ating unang balita mga kasolida, marami sana tayong mga Pinoy prospect. Ang problema nga lamang ay hindi nabibigyan ng magandang pagkakataon at oportunidad. Tulad na lang nitong undefeated fighter na si Ryan James Rakasa. Nasa kasalukuyan ay may kartadang 14 wins, 10 knockouts, undefeated. Lumalaban nga ito sa lightweight division. Magaling sana ang ating mag-iisang taon na hindi pa ulit nabibigyan ng laban. November 27 taong 2022 pa ang huling laban. Sana naman ay mabigyan ito ng pagkakataong makalaban muli. At sana ay mapansin din ng ating pambansang kabaw na si Manny Pacquiao ang katulad itong mga boksingero undefeated prospect. Sa kabilang balita mga kasolid, Cuadro Alas General Casimiro na real talk nga ng isang Japanese vlogger influencer. Pero yan nga daw ay ayon sa mga Japanese boxing fans na nanood ng laban ni Casimiro. Sa interview nga ni Pauka Sports, Pau Saluda dito sa Japanese influencer, boxing vlogger, ay marami nga itong naibunyaga. Una na nga dyan ay ang laban itong Naoya Inoue Japanese Monster kontra sa ating kababayan The Nightmare Marlon Tapales. Ayon nga dito sa mga Hapon, 1% lang ang pag-asang manalo ng ating kababayan. Kung 1% lang, ibig sabihin na hindi pa naglalaban na talo na kagad ang ating pangbatong si Marlon Tapales. Malaki talagang tiwala ng mga Japanese dito kay The Monster. Samantala sa naging laban daw ni Alas dito sa bansang Japan ay marami ding nadismaya sa kanyang pinakitang performance. Unang-una na nga ay ang manager nitong si Naoya Inoue. Maging ang the godfather ng Japan na si Mr. Honda dahil inaasahan daw nila na mananockout nitong si Casimiro, itong kanilang itinapat na si Oguni sa kanilang bakbakan. Pero nabigo nga daw sila sa expectation dahil sinabi naman itong si Cuadro Alas na tatapusin niya itong si Oguni at kagad niyang isusunod ang the master ng Japan na si Naoya Inoue, pero hindi nga natupad ito mga kasolid. Pero bagamat ganon ang nangyari ay pagbibigyan pa ng isang pagkakataon itong ating pagmatong si Angas ng Pinas, General Casimiro. Kung talaga daw desidido siyang makaharap ang tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue, ay kailangan niyang pagbutihin ang kanyang training at magpakitang gilas nga dito sa mga Japanese promoter. Ang kailangan na i-knockout niya itong si Yoshinori Oguni sa kanilang ikalawang paghaharap. At kung hindi nga magagawa ng Angas ng Pinas yan mga kasolid, tuldo ka na at malabo ng maganap pa ang bakbakang Naoya Inoue kontra General Casimiro. Sa kasalukuyan ay focus itong si Inoue sa laban kontra Marlon Tapales at target nga ng Hapon na i-knockout sa mga unang rounds ang ating pangbatong si Tapales. Mag-ingat lang itong ating pangbatong si Alas dito kay Yoshinori Oguni dahil sa kanilang ikalawang pagkakaharap baka umayaw na naman ang Hapon. Pero meron ng mga boxing fans ang nagsasabing ang Casimiro at Inoue ay ginagawa lamang isang patibong ng mga Japanese promoter. Sa katunayan nga daw ay iniiwas nitong mga Japanese promoter ang kanilang pangbato, ang kanilang superstar na si Naoya Inoue dito sa ating pangbatong si Angas ng Pinas. Ano sa palagay niyo mga kasolid, may pag-asa pa kayang magharap ang Angas ng Pinas at ang monster ng Japan? Para sa ating huling mga balita, Casimiro Sr. ay dineklara ng panalo. Panalo nga ang tatay nitong si General Casimiro sa ginanap na halalan bilang isang kapitan. We congratulate the new captain, Boss Bando Casimiro. Geng. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Isang like naman dyan at sa mga bagong mapapadaan sa aking munting channel, pasubscribe naman. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Bra.